Magandang araw, Miss Aya. Ako nga pala si Ricky. Nakatira sa North Cotabato. Dito ako lumaki at dito ko rin natutunan ang mga bagay na hindi madaling paniwalaan ng iba. Ang tatay ko ay isang albularyo. Kilala siya sa aming baryo. Maraming dumarayo sa kanya para humingi ng tulong. Bata pa lang ako, Miss Aya. Sanay na akong makakita ng mga kakaibang bagay. Isang araw, umuwi mula Maynila ang kapatid kong si Rina. Matagal na siyang hindi nakakauwi sa amin. Kasama niya ang kaibigan niyang si Mina. Unang tingin ko pa lang kay Mina, parang may kung anong galak at sayang naramdaman ko. Maganda siya, sobrang ganda. Mahaba ang buhok, maputi, at may maamong muka. Malalim ang mga mata niya. At kahit simple lang ang bihis niya, hindi mo talaga maiiwasang mapatingin. Ricky, siya nga pala si Mina, kaibigan ko sa Maynila. Sabi ni Rina habang bitbit nila ang mga bag. Hello. Nakangiting bati ni Mina. Sandali akong natulala at hindi agad nakasagot. Muli lang akong nabalik sa ulirat nang maramdaman ko ang mahinang pagsiko ng kapatid ko. Oh, kamusta? Maligayang pagdating dito sa amin. Tarantang wika ko. Ngumiti lang siya. At doon ko unang naramdaman na parang nagugustuhan ko na siya. Habang tinutulungan ko silang ipasok ang mga gamit, napansin kong pati mga kabinataan sa kapitbahay namin napapatingin kay Mina. May narinig pa akong bulungan. Pre, ang ganda ng bisita nila Ricky, oh. Oo nga, ibang klase. Parang artista, pre. Napakamot lang ako sa ulo. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. Pero mula noong dumating siya, parang naging mabilis ang tibok ng puso ko. Nag-ayos na nga sila ng mga gamit sa kwarto. Kinabukasan, tinanong ko si Mina kung gusto niyang mamasyal sa paligid. Ipapasyal ko siya dahil wala naman akong ibang ginagawa ng araw na yon. Mina, gusto mo bang umikot? Ipapakita ko sa iyo mga magagandang tanawin dito sa amin. Alok ko sa kanya. Talaga? Sige, tara. Sagot niya nang walang pagdadalawang isip. Naglakad na nga kami sa palayan. Tahimik lang siya habang naglalakad kami. Paminsan-minsan lang siya nagsasalita. Ang ganda pala dito sa inyo. Ang tahimik. Sabi niya. Oo. Dito, simple lang ang buhay. Walang masyadong ingay. Malapit din kami sa gubat na siyang kinukuhaan namin ng pagkain kung minsan. Lalo na tuwing mga ngaso kami. Sagot ko sa dalaga. Napatingin siya sa gubat sa di kalayuan. Teka, totoo ba yung mga kwento tungkol sa mga engkanto dito? Mga engkanto? Totoo. Lalo na kung malapit sa matatandang puno. Marami nun dito. Marahan siyang tumango. Hindi na siya nagsalita pa. Kaya naman nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pinakita ko sa kanya ang sapa sa likod ng palayan. At umupo kami sa gilid nun. Ricky, matagal ka na bang nandito? Oo, dito na ako lumaki. Dito na rin ako natuto sa ginagawa ng tatay ko. Yung pagiging albularyo niya? Oo, maraming kakaibang nangyayari dito at sanay na ako dun. Hindi siya nagsalita, nakatingin lang siya sa tubig sa sapa. Tahimik, wala akong ibang naririnig kundi lagaslas ng tubig at huni ng ibon. Pagbalik namin sa bahay, sinalubong kami ni Rina. Uy, saan kayo galing? Naglibot lang kami. Ang daya nyo bakit di nyo ako sinama? Pasensya na Rina, ang sarap pa kasi ng tulog mo kaya nahiya kaming gisingin ka. Alam kong pagod ka sa biyahe natin. Oo nga, kaya hinayaan ka na namin magpahinga. Ang saya pala dito. Marami pa bang pwedeng puntahan? Oo, marami pa. Bukas, sasama ako sa inyo
Ipapakita ko sa iyo yung ibang mga magagandang tanawin dito, Mina. Habang pinagmamasdan ko si Mina, hindi ko maipaliwanag kung bakit. Parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Parang gusto kong palagi siyang makita, palagi siyang makausap. Pero sa loob ko, may nararamdaman din akong kakaiba. Parang may hindi ako maintindihan. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating si Mina. Sa bawat araw na kasama namin siya, lalo kong naramdaman na may bumabagabag sa kanya. Hindi lang siya tahimik, para bang may lungkot na hindi niya kayang itago. Pero kahit ganon, hindi maitatangging marami sa mga kabinataan dito sa amin ang napapalingon sa kanya. Pati mga matatanda, pinapansin siya. Isang hapon, habang may inaayos ako sa harap ng bahay, nadaanan ako ng mga kapitbahay naming sina Aling Marta at Aling Sally. Mga batikang tsismosa sa baryo namin. Paborito nilang pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Ay nako, Ricky! Magandang bata yung bisita nyo ah. Ang ganda, parang hindi taga rito. Bungad ni Aling Marta. Oo nga, pero bakit parang matamlay lagi? Hindi ba sanay dito sa probinsya yan? Sabat naman ni Aling Sally. Baka naninibago lang po. Baka nasasaktan lang sa init ng panahon. Biro ko para umiwas sa usapan. Ewan ko lang ha. Pero napansin mo ba? Parang may kakaiba sa kanya. Parang may sumusunod sa likod niya lagi. Yung tipong pag tinitignan ko siya parang may ibang presensya. Sambit ni Aling Marta, sabay tingin sa paligid. Napakamot ako ng ulo. Ewan ko po, baka nagkataon lang. Ay mag-iingat ka, Ricky ha. Minsan ang magagandang babae, kinukuha ng alam mo na. Tumango ako, pero pilit kong tinatawanan ang sinasabi nila. Ayokong seryosohin, pero sa loob-loob ko, sarap kutusan ng mga to. May nakita na naman silang inosenteng taong pag-uusapan. Mga tirador talaga ng mga dayo, ang mga tsismosang yon. Kinagabihan, nagulat ako nang hindi bumangon si Mina para maghapunan. Kaya naman pinuntahan ko siya sa silid niya. Mina, hindi ka ba kakain? Tanong ko, nang mapansin kong butil-butil ang pawis sa noo niya, hindi ko mapigilan ang sariling punasan ng mga yon. Nahihilo ako, Ricky. Pakiramdam ko parang pinipiga ang dibdib ko. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan, Ricky. Nagkakaganito ka ba dati pa? Hindi naman. Simula lang nang dumating ako dito, saka ako nagkaganto. Ang pangit nga ng timing Kung kailan bakasyon yung pinunta ko, saka ako magkakasakit. Napaupo ako sa gilid ng kama. Mina, magpatingin ka na kaya kay tatay para malaman natin kung bakit sumasama ang pakiramdam mo. Ilang sandali pa siyang natahimik bago marahang tumango. Agad ko na ngang tinawag ang aking ama. Pinaupo niya si Mina sa harap niya. Kinuha ang kanyang bote ng langis at pinahiran ng krus sa noo si Mina. Habang pinapahiran siya ng aking ama, bigla na lang siyang napaiyak para bang may bigat na bumagsak sa balikat niya. Hindi to basta sakit lang, iha. Natipuhan ka ng nilalang. Mahinang sabi ni Itay. Napalunok ako sa sinabi niya. Kaya tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. May engkantong nagkagustong kunin si Mina. Matapos iyong sabihin ng aking ama, bigla na lang pumintig ang tenga ko at natigilan talaga ako. Ano? Anong engkanto? Hindi pwede. Ricky. Naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Mina sa kamay ko. Ramdam ko ang takot at kaba niya. Totoo ba to? Bakit ako? Hindi ko naman siya kilala. Hindi ko nga alam na may ganito pala. Nanginginig ang boses na sunod-sunod na tanong ni Mina.
Mina, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Sagot ko, hawak pa rin ang kamay niya. Pinagpatuloy ni Itay ang pagdasal at paghaplos ng langis sa katawan ng dalaga at paulit-ulit niyang tinatanong ang mga katagang. Sino ka? Bakit mo siya kinukuha? Maya-maya pa, bigla na lang napapikit si Mina. Kasunod nun ay sumigaw siya. Hindi, ayoko. Ricky, tulungan mo ko. Anak, lumalaban pa siya. Pero kailangan mong malaman. Ricky, may dahilan kung bakit siya madaling napili ng engkanto. Minsan, pinipili nila yung may mga sugat. Yung may iniwang sakit. Hindi ako mapakali. Ramdam kong may pinipigilang ilabas si Mina. Kinabukasan, nagpa siya akong kausapin siya ng kamilang dalawa. Dinala ko siya sa ilalim ng puno ng mangga na paborito naming tambayan. Mina, pwede bang malaman kung bakit ka sumama kay Rina dito? Tanong ko habang pinagmamasdan siyang mahina pa rin. Tahimik siya. Kinagat niya ang labi niya at pinigilan ng mga luha sa mata. Ang totoo, sa Maynila, wala na akong tahanan. Dahan-dahan niyang sabi. Binubugbog ako ng tatay ko. Halos araw-araw. Maliit pa lang ako. Ganun na siya. Wala akong kapatid. Patay na din si inay. Kaya mag-isa na lang ako sa bahay. Tiniis ko ang lahat pero isang gabing lasing na lasing siya. Pinasok niya ako sa kwarto ko, Ricky. Muntik na. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng sinabi niya. Saglit siyang tumigil sa pagsasalita at pilit na pinapakalma ang sarili na gustong-gusto nang umiyak. Kung hindi dumating ang tiyahin ko, baka hindi na ako umabot dito. Patuloy niya. Napahawak ako sa noo ko. Ramdam ko ang panginginig sa dibdib ko. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Mina, pasensya ka na. Hindi ko alam. Sana noon pa sinabi mo. Wala akong mapagsabihan. Wala akong matakbuhan. Kaya nang inalok ako ni Rina na sumama sa kanya, hindi na ako nagdalawang isip pa. Dito ka na. Hindi ka na babalik dun. Hindi mo na kailangang bumalik sa Maynila. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Puno ng luha ang mga mata niya. Pero Ricky, bakit parang hindi pa rin ako pinapalaya? Bakit parang kahit lumayo ako, parang may humahabol pa rin sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila makukuha. Gagawin namin ang lahat para maprotektahan ka. Habang yakap ko siya, napansin ko ang mga kapitbahay naming dumaraan. Nagbubulungan na naman. Nako, ano ba yang si Ricky? Palaging nakadikit sa bisita. Sabi ni Aling Marta. Oo nga, baka kung ano nang namamagitan sa kanila. Dagdag ni Aling Selly. Tignan mo nga, baka hindi lang engkanto ang may gusto dyan kay Mina. Sabat ni Aling Lita, kasabay ng tawa nila. Narinig ko ang lahat, pero binaliwala ko lang. Ang mahalaga sa akin, Miss Aya, mabantayan ko si Mina. Pagbalik namin sa bahay, tinawag ako ng aking ama at kinausap ng masinsinan. Lumipas pa ang mga araw. Sa kabila ng pagdarasal at paggagamot ni Itay kay Mina, tila hindi gumagaan ang kanyang lagay. Sa halip, lalo pa itong lumalala. Halos gabi-gabi na siyang nilalagnat, nanginginig, at madalas hindi na siya makabangon. Lalo siyang pumapayat. Ang dating maputing kutis niya, nanlilimahid na, at ang mga mata niya ay halos lumubog na sa kakaiyak dahil sa masamang nararamdaman. Mina, kumain ka naman kahit kaunti lang. Pakiusap ko habang sinusubuan ko siya ng lugaw.
Pero iling lang ang tugon niya. Wala akong ganang kumain, Ricky. Parang may pumipigil sa lalamunan ko. Parang may nakabara. Mahina niyang bulong. Mina, kailangan mong lumaban. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Sagot ko habang pinipigilan ko ang pag-iyak. Kahit anong gawin naming gamutan ni Itay, tila wala ng bisa. Kakaiba ang engkantong to, Ricky. Sabi ni tatay sa akin, isang gabi habang pinapahira niya ng langis si Mina. Pinakiusapan ko na siya. Sinubukan ko ng lahat pero hindi siya sumusuko. Hindi na ba siya kayang gamutin, Tay? Kung gusto ng engkanto, kukunin niya kahit anong gawin natin pero hindi tayo titigil. Habang abala kami sa paggagamot, abala rin ng mga tsismosang kapitbahay sa pagkakalat ng masasakit na salita tungkol kay Mina. Bibili na sana ako ng gamot sa tindahan. Nang madaanan ko sina Aling Marta, Aling Sally at Aling Lita na nakatambay sa may puno ng bayabas. Hindi nila alam na naririnig ko ang usapan nila. Nako, yang si Ricky, parang nauulol na sa babae. Ani ni Aling Marta, sabay irap. Oo nga. Sang-ayon naman ni Aling Sally. Ano ba yung nakita niya dyan sa babae na yan? Payatot na, may sakit pa. Baka may tulo na yan. Nako, baka hindi lang tulo. Baka may HIV pa. Dagdag ni Aling Lita na may halong panlalait ang tawa. Baka kung kani-kanino na yan sumama sa Maynila. Kita mo, hindi nga ikinwento kung sinong pamilya niya. Baka naman palipat-lipat ng lalaki yan. Tapos ngayon, dito naghahanap ng kakapitan. Dagdag pa ni Aling Marta. Nako, kung ako kay Ricky, yung anak ko na lang dapat ang nililigawan niya. Malusog pa, marunong pang magluto yon. Iyang si Mina, naghihingalo na, ginagawa pang tanga si Ricky. Sabat pa ni Aling Sally. Pustahan tayo. Hindi engkanto yan. Sakit yan ng maruruming babae. Ani Aling Lita, sabay bulong ng tulo, HIV, o baka naman sadyang nagdadrama para kaawaan. Para akong pinukpok sa ulo sa mga narinig ko. Uminit ang ulo ko, pero pinigilan ko ang sarili kong sumabat. Dahan-dahan akong umalis, pero ramdam kong kumukulo ang dugo ko. Pagkabalik ko sa bahay, nadatnan ko si Mina na nakatingin sa kisame. Wala nang sigla. Nilapitan ko siya at pinisil ang kamay niya. Mina, lumalaban ka pa ba? Mahinang tanong ko. Ricky, parang hindi ko na kaya. Mahina niyang tugon. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka nila makukuha. Hindi lang yung engkanto ang humihila sa akin, Ricky. Pati mga tao dito, ang bigat ng tingin nila sa akin. Parang gusto na rin nilang mawala ako. Mina, huwag kang makikinig sa kanila. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi marunong umunawa. Ako, naniniwala ako sa'yo. Ricky, kung sakaling hindi ko nakayanin, gusto ko lang malaman mo, ikaw lang ang naging tahanan ko. Kayo lang ang nagmalasakit sa akin ng ganito. Napaluha na ako. Hindi ko kayang marinig yun mula sa kanya. Hindi ko kayang tanggapin na bumibitaw na siya. Hindi ka mawawala sa akin. Lalaban tayo. Habang nagpatuloy ang gamutan ni Itay, patuloy rin ang pagkalat ng masasakit na salita. Minsan, nadaanan ko ulit sina Aling Marta sa kanto. Naku, nakipaghiwalay na raw yung nobyo niya sa Maynila, kaya yan lumayas. Hindi tinanggap sa pamilya, kaya sinalo na lang ni Ricky. Sayang naman. Sambit ni Aling Marta. Hindi naman yan magtatagal.
Baka bukas makalawa, mamatay na yan. Tapos si Ricky, babalik na rin yan sa amin. Mahahanap rin niya yung para sa kanya. Aywan ko ba bakit ang tatanga talaga ng ibang kabataan ngayon? Nagpapadala sa itsura. Hindi man lang iniisip kung malinis ba yung babae na yan. Ay sinabi mo pa. Sabay nagtawanan sila. Uminit na talaga ang ulo ko. Hindi ko na napigilan ang sariling lumapit sa kanila. Aling Marta, Aling Selly, Aling Lita, kung wala po kayong magandang sasabihin, mas mabuti pa siguro kung manahimik na lang kayo. Iimbagang nawika ko sa tatlo na ikinagulat naman nila. Ay Ricky, anak, kami lang na may... Alam ko po kung ano kayo. Naririnig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Pero hindi ko nahahayaang siraan nyo si Mina. Hindi niya kailangan ng dagdag na pasakit mula sa mga tao. Kung kayo, masaya kayong nakakapanira ng iba, sana maisip nyo kung ano ang nararamdaman ng taong pinaparatangan nyo. Natahimik silang tatlo. Kita ko sa mukha nilang pagkapahiya pero hindi sila makasagot. Kung gusto nyong ipagpatuloy ang tsismisan nyo, gawin nyo. Pero huwag kayong lalapit sa amin kung sakaling kayo naman ang mangailangan. Matapos kong sabihin iyon, umalis na ako. Iniwan ko silang hindi nakaimik. Pagdating ko sa bahay, umupo ako sa tabi ni Mina. Mahina pa rin siya, pero ngumiti siya. Nang ikwento ko sa kanya ang tungkol sa tatlong tsismosa na kinumpronta ko. Salamat Ricky. Hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol. Pero natutuwa ako na hindi mo ako binitawan. Hindi kita kayang bitawan, Mina. Hindi ako tulad ng mga tao rito. Hindi rin kita huhusgahan. Hindi ako naniniwala sa kanila. Mas naniniwala ako sa'yo. Niyakap niya ako ng mahina. Umiyak siya pero alam kong doon niya lang naramdaman ang tunay na proteksyon. Hindi ko na alam kung anong oras ako huling nakatulog. Ilang araw na akong halos hindi kumakain. Hindi nagpapahinga. Ang tanging laman ng isip ko lang ay si Mina. Isang umaga, pagkagising ko, nadatnan ko si Itay na tahimik na nakaupo sa gilid ng higaan ni Mina. Hawak niya ang pulso ng dalaga. Hindi siya umiimik. Agad akong kinabahan sa nakita ko, kaya naman patakbo akong lumapit sa kanila. Tay, anong nangyari? Kabado kong tanong. Dahan-dahan akong tumingin kay Mina. Hindi siya gumagalaw, pero naroon pa rin ang banayad na pag-angat at pagbagsak ng kanyang dibdib. Buhay siya, pero hindi siya nagigising. Mina, gising. Nandito ako. Mahina kong tawag habang hinahaplos ko ang pisngi niya. Pero walang sagot, wala ring galaw. Mina, si Ricky to. Mina, gising. Pakiusap. Nanginginig na ang boses ko. Napaupo ako sa gilid ng higaan. Ipinatong ko ang noo ko sa kamay niyang malamig. Tay, ano pong nangyari? Bakit hindi na siya nagigising? Umiling lang si Itay. Halatang pinipigilan niya ang sariling masaktan. Umalis na ang kaluluwa niya. Wala na siya dito. Mahinang sabi ni Itay. Parang gumuho ang mundo ko sa sinabi niya. Paano yun, Tay? Buhay pa siya. Humihinga pa si Mina. Tanong ni Rina na bigla na lang sumulpot sa may pinto ng kwarto. Anak, minsan ang katawan ng tao ay parang bahay lang. Kung umalis ang nakatira, wala nang saysay kahit buo pa ang bahay. Hindi Tay. Hahanap tayo ng paraan. Hindi siya pwedeng mawala. Umiiyak ng wika na Rina. Hindi siya pwedeng mawala, Tay. Pakiusap. Umanap tayo ng paraan. May ibang albularyo pa tayong pwedeng lapitan, di ba? Wala na po bang ibang pwedeng tumulong? Halos magmakaawa ako sa aking ama. Tahimik lang si Itay ng ilang saglit bago siya tumayo. May isa.
Kaibigan ko noon. Pero matagal na kaming hindi nagkakausap. Hindi ko alam kung matutulungan niya tayo. Subukan natin, Tay. Kahit anong paraan, kahit saan. Napakabata pa ni Mina para mamatay. Agarang tugon ni Rina. Agad na nga kaming naglakbay kinabukasan, papunta sa kabilang baryo kung saan nakatira si Mang Badong, ang matalik na kaibigan ni Itay na dati ring albularyo. Balita ko pa, tumigil na raw ito sa panggagamot dahil may matinding trahedyang dumaan sa pamilya niya. Pero umaasa akong matutulungan pa rin niya kami. Pagkarating namin sa kubo ni Mang Badong, hindi niya agad kami pinapasok. Para bang ayaw niyang makialam sa mga bagay na hindi nakikita. Pero nung marinig niya ang pangalan ni Mina at malaman ang sitwasyon, tumingin siya kay Itay ng matagal. Dahil ikaw ang humingi, kaibigan, susubukan ko. Sabi niya. Hindi ko na inalam pa kung paano sila nagplano ni Itay. Basta't sinabi lang nila sa akin na maghanda ako. Huwag umano akong lalayo kay Mina. Kahit hindi gumagalaw ang katawan niya, pinayuhan din akong kausapin siya palagi. Hindi ko raw alam kung anong labanan ang nangyayari sa kabilang mundo, pero baka marinig ako ng kaluluwa niya. Araw-araw nga kinakausap ko siya. Mina, ako to si Ricky. Nandito ako. Hintayin mo ko. Babalik ka. Hindi ko hahayaan na kunin ka nila. Pinupunasan ko ang noo niya. Hinahaplos ko ang kamay niya. Binabasahan ko siya ng mga kwento. Parati ko ring inaabangan at pinapakinggan kung aalo ng paghinga niya o kikislot ang mga daliri niya. Pero wala. Palaging wala. Minsan, naririnig ko pa rin ang mga tsismosang kapitbahay. Kahit nasa ganitong sitwasyon na si Mina, hindi pa rin sila tumitigil. Alam mo, baka nagpapanggap lang yan. Ani Aling Marta, isang hapon habang naglalaba ako sa poso. Ay sus, napakahaba naman ng drama niyan. Oo nga eh, yung anak ko, mas masipag pa yan. Hindi man lang pinapansin ni Ricky. Sagot ni Aling Selly sabay irap sa akin. Ako? Pag ako ang nanay ni Ricky, papahiya ko na yung babae na yan. Kung ano-anong sakit ang dala niyan, ay mabuti kung hindi nakakahawa. Dagdag pa ni Aling Lita. Ay, baka naman yan ang nagdala ng malas dito sa baryo natin. Alam mo mula nang dumating yan, kung ano-ano na ang nangyayaring kababalaghan dito sa baryo. Sabat pa ni Aling Marta. Baka sinadya pa niya yan. Baka gusto niya talagang kunin ang engkanto kasi wala na siyang babalikan sa Maynila. Wala ng pamilya, wala ng pag-asa. Ani Aling Selly, sabay humagalpak ng tawa. Gusto ko na talagang sumigaw, pero pinilit kong magtimpi. Hindi ito ang oras para makipagpalitan ng mura sa mga taong hindi naman marunong umintindi. Hindi nila alam kung gaano kahalaga si Mina sa akin. Hindi nila alam kung gaano siya nasaktan sa Maynila. Kinagabihan, habang pinapahira ni Itay at Mang Badong si Mina ng mga langis, nilapitan ako ni Mang Badong. Nagritual rin sila at halos sa buong magdamag na yun, wala silang ginawa kundi ang magritual at tawagin ang pangalan ni Mina. Iho, huwag kang bibitaw. Malayo ang nilakbay ng kaluluwa niya. Hawak pa rin siya ng engkanto, pero naririnig ka niya. Wika sa akin ni Mang Badong. Totoo po ba yan? Oo, kaya huwag kang titigil. Kausapin mo lang siya ng kausapin. Tawagin mo siya palagi. Baka ikaw lang ang tanging tinig na makakapagpabalik sa kanya. Tuwing sasapit nga ang gabi, ako ang nagbabantay sa tabi niya. Kahit umiiyak na ako sa pagod, hindi ako tumitigil. Mina, nandito ako. Tulungan mo ang sarili mo. Labanan mo yan.
bumalik ka. Mina, hindi totoo ang sinasabi nila. Hindi ka marumi at lalong hindi ka pabigat. Mahal kita. Mina, bumalik ka na. Pakiusap. Umaga, hapon, gabi, paulit-ulit akong nagdarasal at kinakausap siya. Makalipas ang ilang araw, habang hawak ko ang kamay niya, bigla akong nakaramdam ng mahina niyang pagpisil para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mina, gising ka ba? Dahan-dahan siyang dumilat at nagsalita, pero halos pabulong lang. Ricky, naririnig kita. Napaiyak ako sa sobrang saya. Tinawag ko agad si Itay at si Mang Badong. Hindi ko alam kung himala ang naganap, pero bumalik siya. Hindi na nila kailangan ikwento sa akin kung ano ang ginawa nila sa kabilang mundo. Ang mahalaga, bumalik si Mina. Habang pinagpapahinga pa siya, nilapitan ako ni Itay. Hindi lahat ng laban, anak. Kailangang makita para paniwalaan. Sabi ni Itay, alam kong marami pa kaming pagdadaanan. Pero kahit anong tsismis, kahit anong sakit, kahit anong nilalang, hindi ko siya bibitawan. Simula nang nagkamalay si Mina, Miss Aya, hindi na ako halos lumalayo sa tabi niya. Mahina pa rin siya, halos hindi makatayo. Pero nagbalik na ang ningning ng mga mata niya. Kahit payat, kahit matamlay, para sa akin, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Isang umaga, habang pinapahiran ko siya ng langis sa braso, mahinang bumulong si Mina. Ricky, bakit hindi mo ko iniwan? Napatigil ako. Tinignan ko siya sa mata at marahang umiti. Kasi, mahal kita. Mali. Unang pagkikita pa lang natin, minahal na kita, Mina. Seryosong tugon ko sa kanya. Nagkulay rosas naman ang pisngi niya. Kahit kitang-kita kung gaano pa siya nanghihina. Kahit sinasabi ng mga tao na marumi ako, na baka kung anong sakit ang meron ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nila. Alam ko kung sino ka at alam ko kung anong pinagdaanan mo. Salamat, Ricky. Ikaw lang ang naniwala sa akin. Kayo lang ang hindi nang iwan. Aniya at pumatak na ang luha niya. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang natatakot akong mawala siyang muli. Hindi kita iiwan, Mina, kahit anong mangyari. Habang pinapalakas namin si Mina, hindi pa rin tumitigil ang mga tsismosang kapitbahay. Palagi silang may bagong imbento, may bagong paninira. Nako, swerte pala yung babae na yan. Napaniwala si Ricky. Sabi ni Aling Marta, isang hapong nadaanan ko sila sa tindahan. Baka nakulam na si Ricky. O baka ginayuma. Sabat ni Aling Lita at humalakhak pa. Baka nga totoo yung sinasabi nilang kung ano-ano nang nangyayari sa Maynila. Kaya iniwan siya ng pamilya niya roon. Ay, ayaw lang umamin ni Ricky na napulot niya lang yung babae na yan. Pinikit ko na lang ang mga mata ko. Pilit na tinatanggap ang lahat ng salita nilang parang mga kutsilyo. Pero pinili kong hindi na sila patulan. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa mga taong ayaw naman talagang makinig. Hanggang sa isang araw, lumapit sa amin ang aking ama habang pinapainitan ko ng araw si Mina sa may bangko sa harap ng bahay. Anak, dapat mong malaman, hindi pa lubos na ligtas si Mina. Baka bumalik pa ang engkanto. Nanlumo ako sa narinig ko. Tay, paano yun? Hindi ko kayang mawala siya. Mabisa ang panangga namin ng kaibigan ko. Pero ang pinakamatibay na panangga lang,
ay ang pagmamahal. Kailangan niyang madama na dito siya nabibilang, na dito siya mahalaga, at dito siya ligtas. Anong gagawin ko, Tay? Doon ko naisip ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Kinabukasan, pinatawag ko ang ilang kaibigan namin sa baryo. Kasama na rin ang ilang matatanda at mga kasamahan ni Itay. Pinaghandaan ko ito kahit wala kaming marangyang handa. Tinulungan ako ni Inay sa simpleng salo-salo. Noong maayos na ang lahat, lumapit ako kay Mina na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Mina, tawag ko sa pangalan niya. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, gusto kitang makasama. Panimula ko na ikinakunot naman ang noo niya. Napahawak pa siya sa dibdib na halatang kinakabahan. Ano bang ibig mong sabihin na Ricky? Lumuhod na ako sa harap niya. Mina, kahit anong sabihin ng iba, kahit anong chismis, kahit saan ka man nanggaling, dito ka lang sa puso ko. Gusto kitang pakasalan. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at agarang nasapo ang bibig. Ilang sandali pa'y sunod-sunod nang pumatak ang mga luha sa mata niya. Ricky, hindi ako sigurado kung karapat dapat ba talaga ako. Huwag mo nang sabihin yan. Ikaw lang ang babae na napili kong mahalin. Hindi ko kailangan ng opinyon ng iba. Basta ikaw ang kasama ko. Sapat na. Tuluyan na nga siyang napaiyak. Kasabay no na yung mabilis na pagtango niya. Tanda na pumapayag siya sa inaalok ko. Oo, Ricky. Oo, pumapayag ako. Simple lang ang naging kasal namin, Miss Aya. Walang ingranding simbahan, walang mamahaling damit. Pero ramdam ko, tunay ang bawat ngiti ni Mina habang nakatingin siya sa akin. Kahit simpleng seremonya, ramdam ko, parang kami lang ang tao sa mundo. Pero sa kabila nun, hindi rin tuluyang nanahimik ang mga tsismosa. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan nilang tanggapin na hindi nila kayang sirain kung ano ang pinili kong panindigan. Ilang buwan matapos ang kasal namin, unti-unti nang bumalik ang lakas ni Mina. Unti-unting nabuo ang dating sigla sa kanyang katawan. Ako naman, nakakapagsaka na ulit. At si Mina, tinutulungan ako sa pagtatanim. Simple lang din ang naging buhay namin. Payak pero payapa at puno ng saya. Ricky, salamat ha. Dito ko lang natagpuan ang tahanan ko. Sabi niya nang minsang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno. Napangiti na lang ako. Mina, hindi bahay ang tahanan. Tao yun. At ikaw ang tahanan ko. Nagyakap kami ng mahigpit. Wala nang engkantong kumulit pa. Wala nang bumalik sa panaginip. Siguro, napagtanto na rin ng nilalang na yon na hindi niya na kayang agawin si Mina dahil minahal siya ng totoo ng isang taong handang ipaglaban siya hanggang sa huli. Hindi perpekto ang buhay namin. May hirap, may lungkot, pero ang pinakamahalaga sa lahat, magkasama kaming dalawa at sabay naming nilalampasan ang bawat unos sa buhay namin. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.